God! Odelia mumbled angrily as her fist became tighter and tighter. Bigo na naman siya na amuin si Vinson. Kahit wala na itong alaala sa nakaraan, ay malamig pa rin ang pakikitungo nito sa kanya. Sa loob ng 5 taon, nilang pagsasama ni isang beses ay hindi pa siya nito hinalikan at ang mas malala pa ay wala pang nangyayari sa kanila. Ang buong akala niya ay matitikman niya ng lalaking mahal na mahal niya kapag gumaling na ito pero matigas pa ito sa bato. Ang gusto niya ay magkaroon sila ng sariling anak ni Vinson. Para tuluyan na itong mapa sa kanya ang anak nito kay Calista ay itatapon niya. Kaso, inabot na ng 5 taon ng pagsasama nila ay wala pa rin nangyayari. 1 oras ang lumipas bago lumabas ng banyo si Vinson. Nakadamit na ito dahil nag-insist siya na iwan yun sa loob para hindi na ito mahirapan. Agad itong nilapitan ni Odelia at pinangaralan. Felix, mag-asawa na tayo. Kung ano man ang imperfection mo sa katawan ay kaya ko yung tanggapin. But why didn't you let me inside the bathroom? What if something happened? Hindi siya pinansin ni Vinson at tinalikuran siya upang muling tumingin sa labas ng bintana. What could happen? Kaya kong sarili ko. Napag-isipan mo ng kagustuhan ko na lumabas bukas. Odelia gritted her teeth as she watched Vinson dry his hair with a towel. Okay, sige. Bukas, pagkatapos kong kausapin ng taong magmamanage ng acquisition ay mamamasyal tayo. Walang nagawa si Odelia kung hindi ang bumigay sa kahilingan ni Vinson kahit pa ayaw niya. Kung hindi niya ito susundin ay baka lalo lang lalamig ang turing nito sa kanya. Dahil walang pasok kinabukasan at napangakuan na ni Lucy ang 3 bata, nalalabas sila at maglalaro sa parke. At dahil ayaw naman niyang pabayaan ng 3 bata kay Lucy at sa mga yaya, ay sumama na rin si Calista. Kasama rin nila si Isaac. Pumunta sila sa isang park na malapit lang sa tinitirahan nila, kasama na rin ng ilang bodyguards. Hanggang ngayon hindi pa rin kampante si Calista. Sa tuwing lalabas sila at baka isa na naman sa mga anak niyang mawawala. Bago sumakay sa sasakyan, ay mahigpit na binili na ni Calista ang 3 bata. Santino, Gordon at Gianna. Walang magkukulit pagdating natin sa parke, okay? Kapag may isang magkukulit sa inyo, ay uuwi na tayo kaagad. Naintindihan niyo ba? Yes po, Mommy. Santino nodded. Opo, Mommy. Magkasabay na sagot naman ni Gordon at Gianna ng ngiti-ngiti. Calista ruffled her children's hair before letting them get in the van. Hindi siya nag-aalala na may umambush sa sasakyan nila dahil bulletproof yun. Nang makapasok siya sa loob ay tumabi siya kay Santino na nakatingin sa magkambal. Maayos ang pagpapalaki niya dito dahil kahit na kailan hindi ito nagsiselo sa mga anak niya dahil ipinaramdam ni Calista ditong pagmamahal na ibinibigay niya rin kay Gianna at Gordon. She didn't want Santino to feel left out. Maraming magpapamilyang nasa parke nang dumating sila pero kagad na nakahanap ng pwesto si Lucy kung saan may lilong at agad itong naglatag ng picnic mat. Tinulungan to ni Isaac na ilatag ang mga pagkaing dala nila saka walang tigil sa pagkuha ng larawan saka pa lang ito nagumpisang laruin ng 3. Nakamasid siya sa mga ito habang nakaupo sa foldable na upuan. Ang mga bantay na kasama nila hindi rin nalalayo sa kanila at nagmamasid sa buong paligid. Sakaling may mangyaring hindi maganda. Maya-maya pa'y may biglang nakaramdam si Calista na may ibang taong nakatitig sa kanya. Na tila ba nanunuot yon sa kaibuturan niya. Ito ang klase ng titing na naramdaman ni Calista sa isang tao lamang. But that was 5 years ago. Kagad na kumabog ang puso niya at lumingon sa kahinanap kung meron nang nakatitig sa kanya at nakitang isang lalaki nakaupo sa wheelchair. Her gorgeous smile immediately faded. Nakasuot ng mask ang lalaki at nakasombrero. At kahit na malayo to sa kanya ay nagtagpo pa rin ang mga mata nila. Mommy, look! Inalis ni Calista ang tingin sa lalaki nang bigla siyang tinawag ni Gordon. Nang tignan niya kung anong tinuturo nito ay nakita niya isang malaking saranggola na disenyong ibon. Can you please buy us a kite too? Tumayo siya sa kanilapitan ng anak. Of course anak, Tita Lucy and Tito Isaac will help you to buy, okay? Pagkasabi nun ay sinulyapan niya si Lucy na kaagad namang nakuha ang ibig niyang sabihin. Umalis ito kasama si Isaac upang maghanap ng mabibiling saranggola. Naiwan siya sa 3 bata habang naglalaro sina Santino at Gordon nilapitan siya ni Gianna.
at tumupo sa tabi niya sa picnic mat. Mommy, why are Tita Lucy and Tito Isaac always together and acting like they are in love with each other? Gianna, saan mo naman napulot ang tanong na yan? Anong alam mo sa in love? Natatawang tanong niya. Bata pa ito para magkaroon ng kaalaman tungkol sa pagmamahal. Pero gusto niya rin itong i-educate ng maaga para maging matalino to sa mga ganitong bagay kapag ito nang nakaranas. I read it in a book. Tumingala sa kanyang bata. Mommy, if they are in love, then are you also in love with someone? Nawalang ngiti sa labi ni Calista. Mommy is also in love with someone? Yes, pero ang taong nagugustuhan ni Mommy hindi pa pwedeng bumalik ngayon. Soon baby, you will see him soon. Ayaw niyang paasahin ng mga anak niya pero kailangan ng mga to na malaman na mayroong daddy ang mga to at hindi lang makakauwi dahil may importanteng ginagawa. Ayaw niyang kamuhian ng mga anak si Vincent dahil matagal itong nawala sa tabi nila. Mommy, I want to go over there. Biglang sabad ni Gordon kaya naputol ang usapan ng mag-ina. Nakabalik na sina Lucy at Isaac at walang nabiling saranggola ang dalawa. Mukhang nawili si Gordon sa saranggola at niyaya nito si Lucy na lapitan ng batang lalaki na siyang nagpapalipad ng saranggola. Hinayaan to ni Calista dahil kasama naman ito si Lucy pero paminsan-minsan ay tinitignan niyang mga ito. Sa ikatlong tingin ni Calista ay sakalang niya napansin na wala na sa tabi ni Lucy si Gordon. Kaagad siyang tumayot sa nanyasa ng mga bantay na bantayan ang mga bata sa katinakbong kinaroroonan ni Lucy. Lucy, nasaan si Gordon? Habol ang hininga na tanong niya. Agad na namutla ang mukha ni Lucy. Mukhang nawili to sa kakatingin sa lumilipad na saranggola at hindi napansin na nawawala sa tabi nito si Gordon. Where is Gordon? Ulit na tanong ni Calista na nagumpisa ng kumabog ang dibdib. He was here earlier. He's missing, she said coldly as she gritted her teeth and started running to find her son, only to find him talking to a child wearing a robotic mask. Gordon, kagad niya nilapitan ng bata sa kapinagalitan. Hindi bang sabi ko sa'yo ay huwag kang magiging pasaway at huwag tumakbo kung saan-saan nang walang kasama? Kinarga niya ang bata at iniwan ng batang nakasuot ng robotic mask na nakatunganga lang na nakatingin sa kanila. Mommy got the wrong child. The child wearing the robotic mask mumbled as the string of the kite fell out of his hand. Ollie, why did you take so long to pick up your kite? Isang strangherong babaeng lumapit sa harapan ni Gordon na tuminto sa harapan niya. Batay sa mukha nito yung mukhang galit ito. Agad na nabalot ng takot ang bata takmang tatakbo pasunod sa kanyang mommy Calista. Pero mabilis siyang pinigilan ng babae sa braso. Saan ka pupunta, Ollie? Naghihintay na sa atin ang daddy mo. Muling saad ng strangherong babae na lalong nagpataka kay Gordon. Sinong daddy ang tinutukoy nito? He doesn't have a daddy. Bitawan mo ko! Kailangan kong puntahan si mommy! Nagpumiglas siya sa pagkakahawak ng babae. Pero malakas ito at hindi siya binitawan. Mommy is here. Saan ka ba pupunta? Huwag ka nang makulit at naghihintay na sa atin ang daddy mo. Ngunit mariing umiling si Gordon. No, you are not my mommy. No! Patuloy siya sa pagpupumiglas at kahit nagsisigaw ay walang tumulong sa kanya. Hanggang sa kargahin siya ng estrangherong babae. Hanggang sa may dumating na lalaki na nakaupo sa wheelchair. Anong problema? Ang malamig na boses ng lalaking bagong dating ang nagpatigil kay Gordon sa pag-iiyak. Felix, ewan ko ba dito sa anak mo? Hindi ko maintindihan. Hinahanap ang mommy niya nandito naman akong kaharap niya. May inis pa rin sa boses ng babae habang nagsusumbong to sa lalaki na nakaupo sa wheelchair. Gordon was flabbergasted. Hindi niya maintindihan pero magaan ang loob niya habang nakatingin sa lalaki. Tahan na, Ollie. Halika kay daddy. Sabay na tayong bumalik sa hotel. Habang nakikiusap sa bata na lumapit ay tinanggal ng lalaki ang suot na mask at sombrero upang makita nito na sincere siya. Napanganga ang labi ni Gordon dahil pamilyar sa kanya ang mukha ng lalaki pero hindi niya lang maalala kung saan niya ito nakita. Nagpababa siya sa estrangherong babae na umano'y kanyang mommy sa kadahan-dahang lumapit sa lalaki na nakaupo sa wheelchair. Hindi nakaimik si Gordon at tunitig lamang sa gwapong mukha ng lalaki habang nakaupo sa kandungan dahil binuhat siya nito. Samantala habang pabalik sa kanilang picnic mat, ay walang tigil ang bunganga ni Calista sa pangangaral kay Gordon. Pero ang anak niya, kahit na anong salitang ginawa niya ay nanatiling walang inig. Higit sa lahat ay mukhang wala ring balak na humingi ng tawad. Kahit pa, alam nitong ito ang may mali. Gordon was always obedient.
Hindi niya maintindihan kung anong pumasok sa kokote nito ngayon at napakahirap nitong kausapin. Gordon, hindi bang sabi ni Mommy sa'yo ay huwag kang basta-bastang lalayo nang walang paalam at walang kasama? Bakit bang tigas ng ulo mo? Bakit hindi ka sumasagot? Alam mo ba kung anong mali mo? Gordon looked at Calista eagerly but still not saying anything. Gusto mo ba talagang mapalaw ha, Gordon? Hindi ba't ang sabi ko sa'yo kapag may ginawa kang mali ay matuto kang humingi ng tawad? Biglang umiyak ng malakas si Gordon. Kaya tagad na lumapit si Lucy takmang yayakapin ito pero pinigilan to ni Calista. Kapag may mali ang anak niya ay siyang dapat na magdisiplina dito. There is no use in crying over spilled milk. Humingi ka lang ng tawad kay Mommy and everything will be okay, alright? Wika pa niya na ngayon ay bahagya ng lumambot ang boses. Lumapit naman siya kanila si Santino at tinapik ang braso ni Gordon. Sa magkakapatid ay talagang napakamaunawain ni Santino. Gordon, Mommy likes it when you tell her the reason and apologize. Hindi kanya pagagalitan kung sasabihin mo sa kanyang totoo. Sumingot si Gordon at tumigil sa pagiyak. I want to find my daddy. Biglang sumikip ang dibdib ni Calista sa sinabi ng anak. Ito ang isa sa pinakaayaw niyang mangyari. Ang dumating ang panahon kung saan nahanapin ng mga anak niyang ama ng mga to. At ito ang unang beses na narinig ni Calista si Gordon na gusto nitong hanapin ang daddy nito. Daddy is over there. Biglang may direksyon na tinuro si Gordon kaya't kagad namang sumunod ang mata ni Calista. Pati na rin sina Lucy at Isaac pero walang tao sa itinuro nito kundi isang itim na SUV na kakaalis lamang. Tuluyang kumalma si Calista at siya na mismong lumapit kay Gordon at mahigpit itong niyakap sa kamarahang hinaplos ang likuran. I hope this won't happen again, alright? Nag-aalala lang si Mommy para sa'yo. Napipilitang tumango si Gordon at malamlam ang mga matang tumitig kay Calista. Ibang-iba ito sa kanyang Mommy Odelia na lagi na lang galit kung kausapin siya. Kahit ilang sandali pa lang niya itong nakakasama ay magaan na kaagad ang loob niya dito. Niyakap niya ito pabalikat sa kanyang naramdaman kung gaano kasarap sa pakiramdam na mayakap ng isang ina. Habang nagkakasayahan ng lahat ay walang nakapansin sa pag-iiba ng mood ni Gayla na ngayon ititig na titig kay Gordon. Mukhang may alam ito na hindi alam ng lahat. Nang makarating sa hotel sina Odelia ay tulog na si Gordon. Habang karga ni Vincent sa kandungan nito. Nagising ang bata nang bumaba sila sa sasakyan pero sandali lang yon dahil muli itong nakatulog ng kargahinto ni Vincent. Ang hindi alam ng dalawa ay gising na si Gordon at nagkukunwari lang na natutulog dahil nagugustuhan niyang pakiramdam ng karga-karga siya ng lalaking ito. Masaya lang na nakikipag-usap si Gordon kanina sa batang may-ari na saranggola. At dahil naging interesado siya sa robot mask nito na ang sabi pa nito ay sa ibang bansa lang mabibili, ay ginusto niya yung subukan. Pero sino mag-aakala na sa sandaling tinanggal ng batang suot nitong maskara ay magkatitigan sila dahil magkamukha sila? Kahit ang batang kaharap niya ay hindi alam kung anong sasabihin at labis na pagtatakan tumambad sa muka. Ang kesyo sa sandaling huhubarin niya ng suot na mask ay saka naman dumating ang mommy niya pero imbis na siyang lapitan nito ay ang batang may-ari ng maskarang nilapitan nito at dinala pabalik. Sa labis na pagkabigla, hindi siya makaimik hanggang sa maabutan siya ng strangherong babae na ngayon ngay dinala siya sa hotel. Walang idea si Gordon kung nasan siya pero naniniwala siyang hindi siya sasaktan ng mga to dahil anak siya ng dalawang kumuha sa kanya. But Gordon wants to go home. Mommy, Gordon wants to fly a kite. Bilhan mo ko please. Nagising si Felix na marinig ang mahinang bulong ni Ollie habang katabi niya itong matulog. Nung una hindi niya maintindihan kung anong sinasabi ng bata pero nang inulit itong salita ay saka lang niya naintindihan. Pero si Gordon, nagtatakang tanong niya sa sarili. Tinukod niyang ulo sa palad at pinagmasdan ng anak. Silang dalawa lang nasa kwarto dahil nasa kabilang kwarto natutulog si Odelia. Mommy, I want you and Gianna and Kuya Santino too. Nangunutang noon ni Felix at lalo pa yung hindi maipinta nang marinig ang pangalang binanggit ni Ollie. Santino, bakit pamilyar sa kanyang pangalang yun? Sa labis na pag-iisip ay sumakit ang ulo niya at ilang imahe ng bata na halos 3 taong gulang ang sumagi sa kanyang isip. The images were so vivid that he could imagine the child's face and feel his lovely smile. Hindi na siya nagtaka kung may kinalaman yun sa nakaraan niya.
He really wanted to know his past. Na makita niya isang babae kanina sa park na nakaupo habang nagmamasid sa mga anak nito ay kakaibang tibok ng pusong naramdaman niya. Because that woman looks like the one from his dreams. Hindi nga lang niya malapitan dahil kagad na siyang tinawag ni Odelia para umalis. Habang tulog ng mga bata ay abala pa rin si Calista sa paghahanap ng impormasyon sa dark web tungkol sa auction na pupuntahan niya bukas. Ayon sa nakalap niyang impormasyon ay ang lupa na gustong bilhin ni Vincent noon ang nasa auction at kailangan niyang makuha naman ang mangyari. Kailangan niyang alamin kung sino may-ari ng lupa na yun at ang dahilan kung bakit biglaan yung inilagay sa auction. Samantalang mahigpit na tumututol ang may-ari noon na ibenta yon. Habang abala sa pagsusurf ay bigla niyang nakita na online ang dati niyang kakilala na matagal na rin niyang hindi nakakausap o nakakachat. Shadow, it's been a long time. What happened to you? Mabilis lang reply na bumalik kay Calista. Do you know me? Bahagyang nangunot ang noo ni Calista dahil sa kakaibang reply nito. Aren't you Shadow? We have met before. I'm sorry, there was an accident 5 years ago and I forgot many things. Lalong nangunot ang noo ni Calista. Shadow met with an accident and lost his memory. And it happened 5 years ago. Bakit mukhang pamilyar ang pangyayaring ito? You said that we had met before. Would you tell me where and when? Agad na tumipa ng reply si Calista. Yes, and it was in Cebu, Philippines more than 5 years ago. It took Shadow a long time before he sent a reply. Does it mean I have been to the Philippines before? Yes, her short reply was sent immediately before closing her laptop because her daughter was crying. Katabi niya itong matulog habang ang dalawang lalaki nasa kwarto ng mga to. Pero hindi alam ni Calista na muling nagpadala ng reply sa kanya si Shadow. If it is convenient for you, are you free to meet up? If we knew each other, I wanted to ask you about my past. Pero ang reply na hinintay ni Felix sa kabilang linya ay hindi dumating dahil nakatulog na si Calista habang pinapatahan ng anak. Kinabukasan, hindi mapilit ni Calista na iwanan ng mga bata dahil nag-insist si Gordon na sumama kaya't ayaw rin magpaiwan ni Santino at Gianna. Malaki ang auction house na napuntahan nila, ang Amore Auction House. Kilala niya may-ari ng auction house na ito. Si Lucas, may sariling booth silang mga VIP customers. May noise cancelling ito at dahil kailangan lang nilang i-type sa iPad na naka-install sa loob ng mga ang bid nila ay walang problema si Calista sa mga bata kahit na magingay pang mga to dahil hindi to maririnig ng mga nasa labas ng bidders. Marami ng tao na sa baba, mag-bidders ng mga sariling mesa. Ang mga VIP bidders ay nasa private booth sa second floor. At dahil meron namang malaking screen sa bawat booth, ay nakikita nila kung anong nangyayari sa labas. I want to go pee! Biglang sabi ni Gordon pero ang tingin ay sa lalaki naka-wheelchair na kakadaan lang sa koridor sa tapat ng booth nila. Dahil makapal na salamin ng pinto ng booth, kitang-kita nilang tao sa labas kung hindi nila isasarang makapal na kortina. I can go by myself, Mommy. I saw the toilet near us. Agad na umiling si Calista. I'll go with you. Pero mas mabilis na umiling si Gordon na ikinakunot ng noo ni Calista. You need someone to go with you, Gordon. Sasamahan ko po siya, Mommy. Biglang presenta ni Santino. Baka maabala po namin kayo sa gagawin niyo, kaya hayaan niyo na kami na lang pupunta sa banyo. Dahil nagpresenta si Santino ay hinayaan to ni Calista, pero pinasamahan niya ito sa nag-iisang bodyguard na kasama nila sa loob. Pero ilang minuto lang ang nakaraan ay humahangos na bumalik sa kanilang dalawa. Bakit? Ano nangyari? Bakit hindi niyo kasama si Gordon? Agad na tanong ni Calista na makitang dalawa lang ang bumalik at hindi kasama si Gordon. Miss Callie, Gordon is missing again, Mom. Sigaw ni Santino natataranta ng isip at halos paiyak na. Kaagad na binili na ni Calista si Frederick na sumama sa kanila nang mabalita ang aatan sila ng auction. Nabantayan ng mga bata at itong magbid sa lupa saka mabilis na lumabas ng private booth upang hanapin ang anak. Una niyang pinuntahan ng banyo upang muling i-check kung bumalik doon si Gordon. At baka naligaw lang ito, pero pagdating niya sa labas ng banyo hindi siya kagad pumasok dahil palalaki yun na tayo naman yung maging bastos. Excuse me, tawag niya sa loob habang hindi mapakaling nakasandal sa gilid ng pinto. May tao ba dyan? Hinintay niya na may sumagot pero 10 segundo nang nakalipas ay wala pa rin nagsasalita sa loob. Kung hindi ka sasagot sa loob ng 10 segundo ay papasok ako sa loob dahil may kailangan lang akong i-check. Nawawalang anak ko. Gusto ko lang tingnan baka nandyan pa siya sa loob.
Ang hindi alam ni Calista ay may isang lalaki sa loob na naka-wheelchair at hinintay na matapos ang anak sa paggamit ng banyo. Hindi siya nito naririnig dahil may suot itong noise-cancelling earpiece. Tahimik na nagbilang si Calista. Hanggang 10 nang umabot yun ay sa kanya tinulak ang pinto na nakasiwang na saka pumasok sa loob. "Gordon?" Tawag ni Calista sa anak nang makapasok sa loob ng banyo. Pero napahinto siya sa paglalakad na makitang isang lalaking nakaupo sa wheelchair sa loob. Mukhang may hinintay ito dahil panay ang tingin nito sa cubicle. Pero bakit hindi siya nito naririnig noong nagsalita siya sa labas? "Oops, sorry." Tumatawag ako sa labas pero walang sumasagot. Paghingi niya ng paumanhin sa kakagatong tinalikuran na hindi man lang tinitignan ng mukha nito. Mabuti na lang sa unang cubicle na pinuntahan niya ay nasilip niyang sapatos ni Gordon sa ilalim kaya kaganyang kinatok. "Gordon, lumabas ka na dyan." Hindi naman nagmatigas si Gordon dahil kaganitong binuksan ang pinto at sumama sa kanya. Ito pang humila para mapabilis ang paglabas nila ng pinto. "Miss, sandali." Saka lang nagkaroon ng reaksyon si Felix na makitang bagong pasok na babae na kinuha ang anak niya. Dahil nakaupo siya sa wheelchair, nahihirapan siyang habulin to. "Daddy, who are you talking to?" Nang sandaling yun ay biglang lumabas si Ollie mula sa kabilang cubicle at lumapit sa kanya. Mariing napapikit ng mga mata si Felix at nang muling iminulat ay si Ollie pa rin ang nakita niya. "You are here." "Sino yung?" Sabi niya habang isang daliri nakaturo sa pinto. "Sino pong tinutukoy niyo, Daddy?" Inosenteng tanong ni Ollie. Matamang pinagmasdan ni Felix si Ollie. Bakit may kamukha ang anak niya? At ang babaeng yun ang nakita niya sa park kahapon. Hindi man ito nakatingin sa kanya ay nakikita naman niyang refleksyon nito sa salamin. Muling kumabog ang puso ni Felix. Kabog na pamilyar sa kanya pero hindi niya mapangalanan kung ano. Samantalang tunay na Gordon ay nakahinga ng maluwag nang wala na ang mommy Calista niya. Inaya niyang kanyang daddy na pumunta sa banyo pero hindi niya akalain na pupuntang kanyang mommy sa loob. Gusto sana niyang lumabas para makabalik na siya sa tunay na ina. Pero hindi niya akalain ng unang makikita ng mommy niya yung batang lalaking nakita niya sa park kung saan nagkapalit sila ng katauhan. Pero bakit magkamukha sila ng batang yun? Nang makabalik si Calista sa private booth nila, ay magandang balitang binahagi sa kanya ni Frederick. Nakuha nitong lupa na gusto nilang bilhin. Nang matapos ang bidding, ay kagad na rin silang umalis pero sa hindi malamang kadahilanan ay nagpaiwan si Frederick. Gusto nitong kausapin ng manager ng auction house. Yun ang sabi nito kay Calista. Habang naghihintay sa sakyan si Calista, ay kagad naman pinuntahan ni Frederick ang manager ng Amore Auction House. "Pasensya na po, boss. Pero privacy po ng customer ang hinihingi nyo, kaya hindi ko maibibigay." Nakagat ni Frederick ang pang-ibabang labi nang marinig ang sagot ng manager. Nandito siya dahil may gusto siyang kumpirmahin. Kaya gusto niya sanang makitang CCTV videos na nasa katapat nilang private booth. Kumuha siya ng blankong checker, saka walang siyang salita na sinulatan niya ng 30,000 piso, saka inabot sa manager. "This is important for me and my sister, the bidder of the land. I just need to see who those people are opposite our booth." Dahil may nakuhang salapi, hindi na nagdalawang isip ang manager at kaagad siyang dinala sa security room. Saka pina-rewind ang CCTV video sa oras na gusto ni Frederick. Hindi nga nagkamali ang lalaki na makita ko sino lalaki na sa wheelchair sa loob ng booth. It was Vinson. Nang makita niya ito kanina, hindi siya sigurado at hindi niya rin sinabihan si Calista. Dahil alam niya kung anong ugali ng kapatid. Baka susugurin itong kabilang booth at maglikha pa ng gulo. Sa ngayon ay kailangan na muna niyang palihim na mag-imbestiga. Pagod na humilata sa kama si Calista matapos patulugin ng mga anak. Sa mga ganitong sandali ay labis nang hinahangad ang presensya ni Vinson. Pero dahil alam niya na imposible ay wala siyang nagawa kundi ang maghintay. Habang hinayaan ang sarili, nagupuin ng antok ay bigla naman tumunog ang phone niya at nang tignan kung saan galing ang notification ay nakitang pangalan ni Rex. "I'm sorry for informing you late. The mission in Afghanistan is in a mess and couldn't contact you immediately. But I have a sighting that your husband has returned to the country. I have also news that Mr. Cheng will be back together with your mother. We will discuss our extraction plan once we come back." I knew it. Vinson is with Odelia kahit na magsinungaling pang babaeng yun. But why did that guy not give a hint if he was back? Talaga bang bumalik ng alaala niya o mali lang kami ng sapantahan ni Rex? Ate Callie, tuluyan na pabalikwas ng bangon si Calista na marinig ang mahinang tawag ni Lucy.
Habang nakasilip to sa pinto, marahan siyang bumaba ng kama upang lapitan ng kapatid ni Vincent. Inaya niya ito sa labas upang doon sila mag-usap para hindi magising ang tatlong bata na natutulog sa tatami mat. May kailangan ka, Lucy? Puno ng pagtataka ang mukha ni Lucy nang tumingin sa kanya. Wala ka bang napapansin kay Gordon? Ilang araw na tila nag-iibang ugali niya. Parang hindi siyang Gordon na kilala natin. May problema ba sa kanya, Ate Callie? Hindi umimik si Calista. Bilang isang inay kilala niyang anak niya, tama si Lucy. Nitong nakaraang araw ay nag-iba ang kilos ng anak niya na minsan napapatanong siya sa sarili kung anak niya ba talaga to. So you're telling me that Odelia brought the wrong son? Na hindi ikaw ang anak ko at nagkapalit kayong dalawa? Mabilis sa tumango si Gordon. Nabisto ni siya ng gwapong daddy na to. Kaya kailangan niya nang aminin ng totoo. Kaya't sinabi niya nangyari pagkakapalit nila ng anak nito at ni si Ollie. Yes, and I want to go back to my mommy. But I am afraid she will get angry. I don't want her to get angry because of my carelessness. Nahihirapan na siya sa pag-alaga sa aming tatlong magkakapatid. Isa pa, wala akong daddy kaya gusto ko lang sanang maranasan kung paano magkaroon ng isang daddy. Felix pondered for a long time after hearing what the child said. Pero ang labis pa rin nagpapagulo sa isip niya ay kung bakit magkamukha ito at ang kanyang anak. Alam niyang maraming tao ang magkakamukha. Pero coincidence lang ba na talagang halos carbon copy ang mukha ng dalawang bata nang dumating sa puntong magkakamaling ina nito? Tawagan mong mami mo at sabihin mong kinaroroonan natin para kunin ka. Dalhin niyang anak ko para ipagpalit sa'yo. Also remind her that if something happens to my son, I will not let her go. Hello, baka may mga nalilito. Felix na munang tinatawag ko kay Vincent kapag siya lang mag-isa dahil hindi pa bumabalik ang alaala niya. Kapag may kausap siyang iba na kilala siya as Vincent ay Vincent ang sinusulat ko sa kanya. At sa nako-confuse, hindi pa bumabalik ang alaala niya dahil ang isinasan niyang info kay Rex at C ay dating info na in-install ni Vincent bago pa tumawalan ng alaala. Thank you!